Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mapadabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, panibagong update na naman ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Miyerkules tungkol sa mga nangyayari po sa paligid ng ating bansa. So, usapang Duterte na naman tayo. And I'm sure kaya kayo andito ngayon sa ating channel, interesado kayo sa update natin. So, napakarami po nating pag-uusapan tungkol sa mga usapin na kinakaharap po ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, nasaan na nga kaya ngayon si Tatay Diggs at ano ang kanyang sitwasyon? Mamaya pag-uusapan natin yan, pero bago ang lahat, narito muna ang binahagi po ni Kitty Duterte, anak po ni Tatay Digong, sa kanyang Instagram na kung saan ay hinaras daw po siya at sa pangharas na yon, nasira po ang kanyang damit. Sa latest Instagram story update ni Kitty Duterte, pinakita nito ang nawasak niyang damit dahil sa naranasan umano niyang harassment. Makikita sa story ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nawasak ang itaas na bahagi ng damit ng dalaga. This is the result of the harassment they did to my family and I today, done by the supposed protectors of this country, hirit pa ni Kitty. Matatandaang noong Martes ng umaga inaresto na ang dating Pangulo sa NAIA. Sa kaparehong araw, kinumpirma ng Presidential Communications Office or PCO na natanggap na ng Interpol Manila ang official copy ng Warrant of Arrest ng International Criminal Court or ICC laban dito sa dating Pangulo. So yung pagkakaaresto po dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami nga daw po ang nalabag. Biruin nyo, ayaw palapitan, ayaw bigyan ng tubig, ayaw pabigyan ng tubig or pagkain. So ang tanong dito, sino po ang may order ng ayaw palapitan or ayaw palapitin yung mga kaanak or malalapit kay Duterte at ayaw pagdalhin ng pagkain? Sino yung may order nito? Interpol din ba? Lumalabas kasi na parang walang utang na loob, 'di ba? Parang walang utang na loob etong mga taong umaresto po kay Tatay Digong. Kaya nakakanginig po ng laman, mga kababayan. Biruin nyo, matanda na po yan pero ganyan yung trato nila. Nakakaloko lang, di ba? Ngayon, binahagi po ng ABS-CBN ang sitwasyon po sa loob ng eroplano netong si Tatay Digong. Eto po siya, nakahiga po siya dyan and parang chin-checka po siya noong medical assistant na kasama niya. Sa ngayon, ang mas importante mga kababayan ay yung kalusugan po nitong si Tatay Digong sa loob po ng eroplano. Teka, nasaan ba? Or nasaan na ba etong sinasakyan po ni Tatay Digong? At meron nga po tayong nakitang write-ups. Bago lang to bago lang. 3:09 PM lang ito mula ito sa Rappler. So yung sinasakyan daw po na eroplano nitong si ex-President Duterte to ICC ay na-delay. Na-delay po ng flight. Yun po ay ayon sa tracker na lumabas. Ayon nga dito Rotterdam, the Netherlands, the plane carrying Rodrigo Duterte to the International Criminal Court in The Hague was delayed. Tracking service Flight Radar 24 showed on Wednesday, March 12, after the former Philippines leader was arrested in Manila. The plane had originally been set to land at Rotterdam Airport around 6 a.m. GMT, 2 p.m. Philippine time, but tracking service Flight Radar 24 showed it being in Dubai and having a later arrival time in the Netherlands with an unknown status. So base sa na-track nila, na status po ng flight nitong sinasakyan po ni Tatay Diggs, delay daw. So bakit delay, no? Anong dahilan? Kasi kagabi pa po sila umalis, 'di ba? So dapat malapit-lapit na sila dito po sa Netherlands. But anyway, pasunod na naman po itong si BP Sara Duterte dito po sa Netherlands, and kaninang umaga nga po ay tumulak na po
ng ibang bansa itong si VP Sara Duterte. Sabi nga dito is Dr. Sara Duterte, the country's vice president, boarded a morning flight to Amsterdam, her office said in a statement. But it did not what she intended to do there or how long she plans to stay in Netherlands. And alam niyo po ba mga kababayan, ito lamang po yung sinerve nila na pagkain kaya dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga prutas. And nakita ko pa nga po mga kababayan, itong isang picture na to na kung saan nakahiga nga po dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na parang naawa ako ng sobra mga kababayan. Kasi dating Pangulo, 'di ba? Tapos ganito nila tratuhin. Parang nakakaano po ng puso, no? Nakakahabag na ganito na po yung sinapit ng ating dating Pangulo na kung saan ginawa niya lamang naman po yung kanyang trabaho nung siya ay nanunungkulan bilang isang gobyerno, bilang isang ama po ng ating bansa. At alam niyo po mga kababayan, doon po sa video na binahagi po nitong si General Pilmore Bundilles Escobal, nakita ko nga doon na nagiiyakan po yung mga kapulisan. So sana itong ating mga kapulisan manindigan kung alam po nilang hindi na po tama yung order po sa kanila. And eto nga mga kababayan, meron po tayong bagong update or scoop dito po sa loob ng eroplanong sinasakyan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So makikita dyan na kumakain po siya. Hindi ko alam kung fried rice ba to? Kasi wala pong ulam akong nakikita. Pero at least okay lang po itong si Tatay Digong sa loob po ng eroplano and kumakain naman po siya. So wala po tayong dapat ipag-alala, kundi sa ngayon health lang muna niya ang sana ay maayos habang siya po ay nagbabiyahe papunta pong ICC dyan sa Netherlands. Samantalang kaninang umaga nga po mga kababayan ay nag-file na po ng petition for habeas corpus itong si Veronica Duterte or also known as Kitty Duterte. So ano po ba yung petition for habeas corpus? So this is petition for habeas corpus under Rule 102 of the Rules of Court seeking immediate and urgent relief from the illegal detention of Rodrigo R. Duterte, former President of the Republic of the Philippines, by the Philippine government represented by the respondent name herein. And sana po ay mag-grant agad ito ng Supreme Court. Huwag po kayong mag-alala mga kababayan dahil buong bansa naman, buong bansa ay kasama nyo po sa pakikipaglaban para po dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.